Ma, pumayag na si Kuya. Sige na, bibigyan ko kayo lahat ng tig 10 million. Salamat, Ma. Pero dahil laro lang to, dapat may premyo naman, di ba? Oo, kailangan nga may premyo. Sige, kung ganon, kung matalo ako, ibibigay ko sa'yo ang 20% ng aking share sa Galaxy Holdings. Kung matalo ka, ibalik mo sa akin yung card na ibinigay ni ate. Yung card na yon, ibigay mo sa akin. Oo naman, walang problema. Xiaoyu, masyado yata kayong magaan sa laro. Ma, ang mga bagay na yon, hindi naman sa atin. Binigay lang yun ni ate. Kung wala tayong kakayahan, hindi natin ito kayang panindigan sa hinaharap. Tama si Xiaoyu. Hindi naman natin ito. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang panatilihin. Ma, ito rin na lang natin pagkakataon para madagdagan ang karanasan ng dalawa. Sige, sa auction na ito, masusubukan ka nilang kakayahan sa pag-invest. Ngayon, patutunayan ko na akong may kakayahang magmana ng Lin Group. Samantalang ikaw, Lin Xiao, isa kang kuya na walang ginawa kundi maghintay ng kamatayan. Nakikita kong hinaharap. Yung mga laro mo, hindi ba't pera lang ang ibinibigay mo sa akin? Baka masakit si Asha o may superpowers nga siya. Siguro, malalaman natin sa laban na ito. Ito ang unang proyekto ng warm-up. Paglipat ng 10 Star Tea Shops, ang presyo ay magsisimula sa 1,000,000 piso. Ito ang pinakamataas na halaga ng high-end milk tea. Sa mga nakaraang taon, ang 10 tindahan kung pag-uusapan ay aabot ng 1,500,000. 1,000,000! Magandang paningin ni Xiaoyu. Tingin ko ay maganda ang tindahan na ito. 2,000,000! 2,000,000 ang unang bid. Tataas pa ba? 5,000,000! 3,000,000 na agad ang itinaas habang papalapit. Kapag bumagsak ng martilyo, mukhang wala nang gustong sumunod. Hindi lang maganda ang panlasa ni Xiaoyu, pati ang lakas ng loob at talino niya. 8,000,000! 10,000,000! 10,000,000 isang beses. 10,000,000 dalawang beses. 10,000,000 tatlong beses. Nabenta na sa 10,000,000. Tungkol sa customer number 17, nabili ang 10 tindahan ng Star Tea. Hindi malas si Xiaoyu sa 10,000,000. Ginawa ko ng market valuation. Ang halaga ng mga tindahan ay nasa 1,500,000. Pwede sanang kumita ng 10,000,000. Pero ngayon, 5,000,000 na lang ang makiking kita. Pambihira naman talaga. Kuya, dagdagan mo lang ng 1,000,000 at makukuha mo ng proyekto na worth 1,500,000. Sayang. Kung gusto mo, sa'yo na. Ngayon, ang market value ay 1,500,000. Pero mamaya, dahil sa food safety issues, ang Star Tea ay magiging walang halaga. Walang kwenta na. Ang problema, ang Star Tea ay high-end ng milk tea. Paano kaya magkakaroon ng problema? Asha, huwag mong sabing galit ka lang. Dahil ang hindi mo nakuha, hindi ganyan. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi ka ba magre-raise ng bid? Ito na ang huling proyekto. Ayaw mo bang sumali? Gusto mo bang mag-surrender na lang? Susunod, dumating na tayo sa huling bahagi ng pregame. Ito ang hinihintay ko. Ang huling proyekto. Ang lupa sa labas ng syudad, simula sa halagang 100,000. Ang lupa ay 100,000 mula sa syudad. Anong silbi nito? 100,000? Hindi ko na kailangan. Walang kwenta, di ba? 100,000! Totoo nga, may mayamang nagtaas ng bid. 100,000 isang beses, 100,000 dalawang beses, 100,000 na ibenta na. Kuya, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng auction? Hindi ito palengke na pipili ka sa pinakamura. Pumili ng may halaga na hindi basta-basta. 1,000 lupa na 100 milya ang layo sa syudad. Tumawa ka lang. Mamaya, mag-quote ako ng 10,000,000 sa lupa. Hindi ka natatawa. Hanggang ngayon, may mga pag-asa kang hindi realistic. Ashaw, hindi mo kayang panindigan ng lens. Ngayon, dumating na pinakamainit na bahagi, ang pag-aanunsyo ng mga presyo. Unahin natin ang pinakamababang presyo, yung 100,000 na lupa. Ang valuation nito ay mataas pa sa 1,000. 100,000? Naging 1,000? Pumaliit ng 100 beses? Ashaw, okay lang. Ito ang unang mong investment. Normal lang na magkamali. Anong sabi mo? 10,000,000? May magandang balita sa customer number 18. Gusto ko sanang ibalita sa'yo. May isang boss na nagsabi, gusto niya bilhin ang lupa mo sa 10,000,000. 10,000,000? Ano? 10,000,000? Paano mangyayari yan? Customer 18, kung papayag ka ngayon, ibibigay agad yung 10,000,000. Sorry,
Pero hindi ko binibenta ang lupa. Paano? Gusto ko pa rin yung lupa. Hindi ko ibibenta. Sigurado ka ba? Oo naman. Huwag mong gawing biro. 10 milyon? Hindi mo ibibenta? Yung lupa, ngayon, baka mapansin ng mga eksperto to dahil tinamaan ng kidlat sa ilalim ng lupa. May mga halagang rare metals na worth billion. Mga rare metals? Ma, ibibigay ko na lang sa'yo yung lupa. Ibibigay mo sa akin? Huwag mong malitin yung lupa na yan. Hindi basta-basta yan. Oh, sige. Naniniwala ko sa'yo. Basta ikaw ang nagbigay, magugustuhan ko yan. Kuya, kung hindi mo ibebenta ang lupa, ang halaga niyan ay 1,000 lang. Huwag mong gawing issue na ibinigay mo kay mama para lang malito ang lahat. Huwag kang magalala. Hindi kita katulad. Dahil yung project ko, natalo ko ng 9,000. Kung ikaw ay mas mababa sa halagang iyon. Sige, ito ang napagkasunduan mo. Ngayon, ipapakita natin pinakamataas ng bid ng araw, yung 10 milyong milk tea shop, ang huling valuation. Ito yung nakuha ng guest number 70. Nag-hit siya. Ang estimated value nito ay 0. Ano? Paano nangyari yun? Anong pinagsasabi mo? Pasensya na guest number 70. Yung Starry Milk Tea na banned na dahil sa malaking food safety issue. Kaya pinaalis na sila. Ano? Paano nangyari to? Pati si Asha nahulaan na naman. Mukhang may kakayan si Asha mag-predict. Xiaoyu, game lang yon. Tanggapin mo ang pagkatalo. Huwag mong kalimutan. I-transfer mo yung shares ko. Hindi, kuya. Mali ako. Yung shares, pwede bang may tira para sa akin? Ma, di ba sabi mo kanina na medyo malaki nang nilalaro namin? Tama si Asha. Well into bet, ready to lose. Xiaoyu, kailangan mo ibigay lahat ng shares mo kay Asha. Sige. Pangako. Ang pagbabalik ng anak nila, lahat ng hawak ko, ibibigay ko sa kanya. Sige, kayo nang may kasalanan nito. Kung hindi ko makuha, pati yung mga hawak ko, sisirain ko na. Gusto ko kayong patumbahin kasama si Bai Feng. Kung totoo si Asha na kaya mag-predict ng future, ibig sabihin, si Bai Feng at Xiaoyu talagang may masamang balak sa pamilya Lin. Magpahinga muna kayo at pagkatapos, mag-uumpisa ng formal na bahagi ng ating finances. Bai Feng, matagal-tagal na nga hindi kita nakita. Matagal-tagal na nga hindi tayo nagkita. Tsuge, ipapakilala ko siya sa'yo. Ito si Wang Ling ng Wang family ng Dongcheng. Classmate ko siya, nag-aaral ako sa France. Katatapos lang namin magbati kanina. Ganyan kami mag-greet sa abroad. Huwag mong alalahanin. Huwag mong maliitin si Ate Bai Feng. Hindi siya magagalit. Pamilya Wang? Kuya, siguro hindi mo pa alam. Ang Wang family ay katulad ng pamilya Lin. Isa sa mga malalaking pamilya sa Daxia. Asha, ang 4 na maging pamilya na ito ay kinakatawan ng Q family na nangunguna sa agam ng teknolohiya at Zhao family na nangunguna sa industriya ng entertainment at tayo, ang Lin family at Wang family na nangingibabaw sa negosyo sa loob at labas ng bansa. Ang negosyo ng Wang family ay mostly nasa ibang bansa. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng Miss Wang ito at kung saan ang galing. Hi, ako si Lin Suga, ang girlfriend ni Bai Feng. Ah, kaya pala ikaw, yung lagi niyang sinasabi, si Miss Lin. Laging nababanggit. Mukhang madalas kayo mag-usap ha? Sakto. Napagplanuhan ko na itong move na ito. Napalinis ko na yung issue na hindi ako marunong mag-French. At pati na rin, naisama na si Lin Shugi sa laro. Miss Lin, huwag mong isipin ng labis. Si Bai Feng at ako, madalas lang kami mag-usap tungkol sa mga akademikong bagay. Ay nako, si ate, nasa love struck na naman. Wang Ling at Bai Feng. Hindi nga nakapagtapos ng elementary. Si Bai Feng at siya, may relasyon. Niluloko ako ni Bai Feng? Anong klaseng akademiko ang pinag-uusapan ninyo? Ikaw si... Siya si Lin Xiao, kapatid ni Suga. Lin Xiao ha? Kung marinig mo man ang pinag-uusapan namin, malamang hindi mo rin maintindihan. Karaniwan kasi kami nag-uusap sa French. Kapatid siya ni Suge. Ibig sabihin parang kapatid ko na rin siya. Magpakita ka ng respeto sa kanya. Ano ba talagang pakay mo rito? Bai Feng, alam mo namang matagal na kitang gusto. Ang pamilyang Wang, mas mayaman pa sa pamilya Lin. Matutulungan kitang matupad ng mga pangarap mo. Tama na yan. Anong kinalaman ko sa pera mo? Ang pinakialaman ko lang ay ang tanging mahal ko sa buhay. At yun ay si Suge. Si Bai Feng, napakabuti niya sa akin. Hindi ko siya dapat pagdudahan. Bai Feng, bibiling kong proyekto mo. Patutunayan ko sa'yo kung sinong tunay na karapat-dapat sa'yo. Kung sasali ka sa bidding, sabay tayong nalaban hanggang dulo.
Wala nang saysay. Suga. Bye, Frank. Huwag mo na akong pigilan. Ang mga proyektong ito, para sa'yo ko ito inihanda. Noon, hindi ko ito pinansin. Pero ngayon, hindi ko na ito palalampasin dahil may pagkakataon pa. Ang pusong nabighani sa pag-ibig, mahirap nang iligtas. Wala nang pag-asa. At ngayon, tatawagin na natin si Bifeng sa entablado upang ipresenta ang kanyang proyekto. Ito ang una kong proyekto. Isang proyekto tungkol sa bagong enerhiya na pinag-aralan ko habang nasa France ako. Panimulang bid, 10 million. Malaki ang demand ngayon sa bagong enerhiya at si Bifeng ay manugang ng pamilyang Lin. Kaya siguradong maayos ang proyektong ito. 10 million! 20 million. Ma, ano bang ginagawa mo? May problema ang proyekto. Hindi ito dapat i-bid. Ma, anong pinaggagawa mo? Lahat ng proyektong to kay Kuya Feng yan. Paanong magkakaproblema yan? Kahit hindi mo siya pagkatiwalaan, ma, dapat magtiwala ka kay Xiaoyu. Lahat yan, personal niya sinuri sa site. Kahit wala ng problema ang proyekto, hindi pa rin pwede. Bakit naman? Tanong ko lang, ginagawa mo ba itong dahil sa proyekto o dahil gusto mong higitan babaeng yun? Suga, nawawala ka na sa tamang pag-iisip. Delikado yun sa mundo ng investment. Isa pa, hindi ko naman sinabing kalimutan mo na yung mga proyekto. Xiao, ikaw magbisangalan ng ate mo. Ako? Oo, naniniwala ko kaya mong magdesisyon ng tama. Ma, wala namang alam si Kuya sa ganito. Bakit siya pa? Ate, kausapin mo si Mama. Xiao, tulungan mo akong mag-bid. Ano? Sige na nga. Xiao, pero mangako ka muna sa akin. Habang nagbibid tayo, hindi mo dadali ng personal na damdamin mo rito. Hindi dahil ayaw mo lang kay Bifeng, hindi ka na magbibid. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Sige. 40 million. Bakit siyang nagbibid? Pero ayos lang. Basta't kumagat ang pamilya Lin. 40 million? Kulang pa yan. 50 million. 90 million. Xiao, ang mga proyektong ito. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ako. May isa pa akong hiling para sa inyo ni Papa. May problema sa kumpanya ni Bifeng. Silipin mo. Pa, ba't hindi ka nakikialam sa love life ni ate? Bakit bigla mong gustong pumunta sa kumpanya ni Bifeng? Kasi, yung nanay mo, sobrang manghinala. Pinipilit niya na manluloko raw si Bifeng. Manloloko? Imposible. Si Bifeng at si Xiaoyu, siya ang nagpapakilala kay ate. Paano siya maging manloloko? Dumating na tayo, Mr. Lin. Baka mali ang napuntahan natin. Imposible yon. Sigurado ka bang dito? Baka naligaw tayo. Mr. Lin, sinundan ko lang po ang GPS. Pa, sigurado ka ba na ito talagang kumpanya ni Bifeng? Ipaimbis na kaagad si Bifeng. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa kanya. Po, kung niloloko niya ang anak ko, hindi ko siya palalampasin. Itong proyekto na to, talagang target niyang ibenta ng 100 million. Pag nagbid ako ng 90 million, sa kanya iaangat sa 100 million. Hindi totoo yan. Hindi ako niloloko ni Bifeng. 100 million. Tinagdag ka na ng 10 million? Totoo ang 100 million na. Hindi na ba magbibid ang lalaking ito? Kuya, magbid ka pa. Ang proyektong ito ay halagang 200 million. Para sa akin, 100 milyon lang ang halaga nito. Kung gusto ng Miss Wang, ibigay mo na sa kanya. Ma, ang halaga ng proyekto mo to ay 200 million. Naniniwala ko sa desisyon ng kuya mo. Ate. Bakit eksaktong 100 million ang bid? Ate, walang silbi. Congrats, Miss Wang. Nakuha niyo ang unang proyekto. Ngayon naman, ang pangalawa kong proyekto. Self-driving car. Starting bid, 20 million. Kuya, sa tingin mo, magkano ang halaga nito? Para sa akin, 200 million din. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ma, pamilya naman tayo. Anong hindi ko pwedeng sabihin? Wala namang makakarinig sa labas. Oo naman. Oo nga. Ilabas mo rin naman. Kung hindi mo ilalabas, paano ko siya mahuhuli sa bitag? Si Shai ang maglalabas ng info. Sisiguraduhin kong malalamangan ko sila.
Akin ka lang, Baifeng. 100 million. 110 million. 120 million. 150 million. 190 million. Kuya, nagpapanggap lang yan na confident. Kapag nagbid ka ng 200 million, mapupunta na sa atin ang project. 200 million? Bakit ko bibilhin sa ganyang halaga? Hindi ba sinabi mo yun kanina? Kanina yun. Ngayon iba na. Nagbago na ang presyo ng mga proyekto. Higit 200 million na to. Ano bang ibig mong sabihin? Ang proyektong ito ay lagpas ng 200 million. Pwede pa tayong magbid. Magkano ba talaga ang totoong halaga nito? Malalaman mo rin mamaya, okay? Sige na nga. Congratulations, Miss Wang. Naipanalo mo ang pangalawang proyekto. Paano nangyari yun? Bakit di sila sumusunod? Di ba't ang base price nila ay 2 billion? Sunod na proyekto. Ang ikatlong proyekto ay akin. Isang AI system. Bunga sa lahat ng aking pagsisikap at pawis. Gusto kong tapusin ito kasama ang mahal ko. Simula ng bid. 30 million. 30 million. Anong nangyayari? Proyekto yan ni Baifeng. May problema ba sa proyektong ito? Alam ko ang lahat ng plano mo, Baifeng. Wala kang karapatan. Nalokohin ang pamilya Lin kahit na isang sintimo. 100 million. Ang pag-ibig ko, ako mismo magtatanggol. Suga, di ba't usapan natin ng kapatid mo ang magbibid? Ma, ang proyekto ni Baifeng mas malaki pa kaysa sa ni Ashao. Malaki talagang potensyal nito. Ate, may halaga lang yan kung totoo ang sinasabi nila. Totoo man o hindi, ako na magpapasya niyan. Ashao, di ko maintindihan bakit ganyan kakayan kay Baifeng. Ano man nangyari noon, hindi ko na yung pakikialaman. Pero ang proyektong ito, pangarap ito ni Baifeng. Tutulungan ko siya makamit yun. 200 billion. 300 billion. Sugar. 400 billion. 500 billion. Nagkakainis. Wala akong dalang ganong kalaking pera. Tensyongga, itong proyektong ito, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Pero tandaan mo, hindi ko bibitaw si Baifeng. 10 bilyon ang unang tawag. 10 bilyon! Sandali lang! Sandali lang! Pa, anong ginagawa mo dito? Ako nagpapatawag sa kanya. Ate, naloko ka. Yan si Baifeng, hindi naman talaga nag-aral sa France. Ano? Dalhin niyo siya rito! Anong gagawin niyo? Ako ang pangalan alang ng pamilyang Wang. Anong karapatan niyong gawin to sa akin? Kakatawag ko lang sa pamilyang Wang. Yung totoong anak nilang si Wang Ling ay nasa France ngayon. At ikaw naman, Wang Erya. Gusto mo pa rin bang magkunwari? Ikaw? Paano mo nalaman? Dalhin niyo siya sa pamilyang Wang. Tanungin niyo sila mismo kung kilala ba talaga nila tong babaeng to. Baifeng! Baifeng! Tulungan mo ako, Baifeng! Tito, wala po kong alam na peke talaga si Wang Ling. Matagal na kami hindi nakita ni Wang Ling. Kaya, totoo bang nag-aral ka sa France? Totoo bang marunong ka ng French? Baifeng, bukod sa 2 linya ng French, may alam ka pa ba talaga? Siya ang laging sumusubok sa akin. Saan ba ako nadulas? Mukhang wala na talaga. Kahit di pa ako nakapag-aral sa France, so what? Kailangan ba talaga akong magkaroon ng mataas na edukasyon? Para matatag ang bagong kumpanya at mag-research ng mga bagong teknolohiya. Mga taon ng pagod at pagsisikap. Mga natapos na proyekto. Paano? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa proyekto mo? Ito ba ang proyekto mo at ang mga pagsisikap mo? Pumunta na kami sa kumpanya mo. Pero ang kumpanya mo, isang desyertong lupa lang. Xiaoyu, saan mo ba ito nakilala dati? Pa, hindi ko rin alam. Nung pumunta ako dati, hindi ganito. Bakit mo ako niloko? Suga, magtiwala ka sa akin. Talagang mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit kailangan mo pang gamitin ang mga peking pagkakakilanlan? Hindi ko rin gustong mangyari to. Pero yung dati kong pagkatao, hindi talaga akma para sa'yo. Hindi mo alam, ang mga tulad ko, sobrang hirap makatawid. Suga, hindi ko balak na lokohin ang pera mo. Gusto ko lang gamitin ang perang ito para buuin ang future natin. Ginawa kong lahat ng ito
Para sa'yo. Para talaga kay ate. Yung si Wang Erya. Siya ang kasintahan mo. Ate, huwag mo siyang paniwalaan. Matagal na silang magkasama. Kasal na sila ni Wang Erya. Nagiging matino na ang ate ko. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Juga, ako nang may kasalanan. Ako ang nanglamang sa'yo. Pero sapat ang ginawa ko para sa'yo! Pero, ngayon, umalis ka na agad sa harap ko! Huwag ka na mapakita muli. Sige. Sige. Ate, hindi pwedeng ganun lang. Tama na. Medyo pagod na ako. Tama na. Ma, pa, hindi pwedeng ganun lang. Kung sabi na ng ate mo, tapos na. Tama na. Tama na. Tapusin na natin to dahil sa atin. Kaya nagkaganyan. Hindi natin nakita ang mga mali. Xiaoyu, ikaw na bahala sa mga proyekto. Bakit hindi mo nakita ang mga problema? Sa tingin ko, kailangan mong ibigay na lang ang iyong mga shares. Lahat ng shares ni Xiaoyu nakuha na ni Xiao. Mabuti. Sige, ibigay na lang kay Xiao. Akala ko mahusay ka magtago. Hindi ganun kadali matapos ang isyong ito. Fengge, sana matulungan mo pa ako sa mga susunod. Walang kaligtasan. Napakadelikado. Mas mabuti pang ako na lang ang mag-alaga sa inyo. Dahil sa susunod na eksena, dapat mahusay kayong mag-arte. Lin Xiao. Lin Jia. Hindi kayo makakaligtas sa mga kamay ko. Nasaan si Xiaoyu? Diba sumama na siya sa akin kanina? Bakit bigla siyang nawala? Abala siyang kasama si Baifeng at nagpaplano sila kung paano sila mangidnap. Kidnap? Ma! Tulungan niyo ako! Mga kaibigan, nagkita-kita na naman tayo. Hindi ko napapatagalin pa. Linyu, anong halaga ng buhay mo sa inyo? Bakit parang hindi sila kinakabahan? Siguro natulala lang sila. Ma, tulungan niyo ako! Natatakot na ako! Gusto ko ng 10 milyon. Ilagay niyo agad sa account ko. Kung hindi, papatayin ko siya! Baifeng, nakalimutan mo na ba yung ginawa mong pagmamakaawa kanina? Akala ko nagsisisi ka. Naglakas loob ka pa magdala ng baril? Nung sabi mo? Sabihin mo ulit! Fengge, mag-ingat ka. Baka magkamali ka. Pa! Huwag kayong makinig sa kanya! May hawak siyang baril! Xiao, anong gagawin natin? May hawak siyang baril. Pwede ba nating ibigay na lang ang pera? Hindi pwede. Sa tingin ko, tama si Xiao. Hindi magbabaril si Baifeng. Kung magalit siya, baka magtangkang gawin. Magtiwala lang kayo. Akong bahala. Anong gagawin mo? Tumigil ka! Ay, hindi ba't gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa'yo, 10 milyong piso. Ngayon, gusto mo pang magtangka sa akin? Akala mo ba, hindi ko kaya magbaril? Ginagawa ko to para sa'yo. Hindi mo ba alam kung ilang taon ang parusa ng kidnapping? 10 taon. At least 10 taon. Tapos may hawak ka pang baril. Madadagdagan pa ng 10 taon. Hindi ba't baka parusahan ka ng kamatayan? Ano? Baifeng, hindi mo ba alam to? Hindi mo pa nga natapos ang elementary. Hindi mo kasalanan yan. Tumahimik ka! Fengge, huwag mo siyang pakinggan. Baka magkamali ka. Nag-a-acting lang tayo. Nag-a-acting lang. Oo. Nag-a-acting lang. Oo. Paano niya nalaman na hindi ako nakapagtapos ng elementarya? Matagal niya na akong tinatanong. Parang alam niya talagang may lihim ako. Ang nakakalam lang nito ay si Wang Erya at Linyu. Posible kayang isinumbong ako ni Wang Erya. Si Linyu na lang ang maaasahan ko. Magsisimula na ang palabas. Baifeng, nagsisinungaling ka talaga sa ate ko. Akala mo ba mapapalampas namin to? Ang kidnapping na to. Mahigit 20 taon ng parusa. Lahat ng ito ay malinaw sa akin. Lahat ng ito ay isang patibong na pamilyang Lin! Fengge, ano pa bang sinasabi mo? Kunin mo na ang pera! Kunin ang pera! Kunin nga! Wala ka namang ganyang eksena kanina. Xiaoyu! Huwag ka matakot sa kanya, hindi kanya sasaktan. Tagumpay ng plano natin. Plano? Anong plano? Gusto ko lang kumita ng pera. Gusto mo bang patayin ako? Ang impormasyon ko,
Ikaw nagsumbong sa kanya, di ba? Baifeng! Anong pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka pa, ha? Ginamit ng taong to ang French para subukan ako. Naramdaman ko na may mali. So kayong dalawa talaga may pinaplanong na kulukuhan. Baifeng, ako ang may gawa nito. Wala siyang kinalaman nito. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo saktan ang mukha niya. Ay, napakulupit. Anong nangyayari kay Xiaoyu? Ano ba to? Totoo ba talagang hula ni Asha tungkol sa hinaharap? Alam niya kaya may balak patay ni Baifeng si ate? O si Xiaoyu ba ang nagbigay ng impormasyon? Nag-report na ako sa mga pulis. Baifeng, hindi ka na makakatakas. Ngayon, magtiwala pa tayo kay Asha. Hindi ako! Baifeng, ngayon, kung magtataas ka ng kamay, mangyayari na ang tunay na aksyon. Pero hindi pa ito sapat. Nagsumbong kayo. Nagsumbong talaga kayo sa pulis? Huwag kang magalit. Nag-a-acting lang tayo. Nag-a-acting lang kami. Nag-a-acting lang. Akala mo ba, hindi kita kayang barilin? Patay ka na! Duwag. At ikaw, kung hindi dahil sa'yo, matagal lang nagtagumpay ang plano ko! Ang pagitan nating dalawa, dapat matapos na to. Kung ganon, tatapusin muna kita! Wag! Anong nangyayari? Ano to? Nasaan ang baril ko? Nandito lang. Laulin, dapat magpasalamat tayo sa'yo dahil nahuli natin si Bai Dahu. Si Bai Dahu? Siya ba yung tinatawag niyong Baifeng? Ang taong ito ay kasali sa maraming kaso ng panlilinlang. Mataas ang alertness niya. Matagal na kaming humahabol sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito siya katapang. Posible siyang mahatulan ng mahabang buhay na pagkakulong sa bilangguan. Salamat. Nasaan na yung mga anak ko ngayon? Nagsusulat sila ng statement ngayon. Malapit na sila. Ma, pa, ate. Asha, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi naman ako takot sa water gun. Laulin, talaga namang kahanga-hanga ang anak mo. Matapang at matalino. Siya pang nagpalit ng baril ni Bai Dahu. At siya pang nakahuli sa kanya. Officer Su, hindi lang dahil sa akin yun. Pati din ang kapatid ko. Oo, pati si Xiaoyu. Tinutukan lang naman siya ng baril kanina. Wala namang nangyaring masama. Bakit siya umihi sa pantalon niya? Umihi nga. Oy, Xiaoyu! Okay lang ba ang mga sugat mo sa muka? Kung hindi, ipapa-escort na lang kita sa mga pulis. Tama lang. May mga tanong pa akong kailangan itanong sa'yo. Wag na, officer. Wag na po kayong mag-alala. Officer, tignan mo po yung kapatid ko. Natatakot din siya kay Bai Dahu kanina. Baka may mga tanong po kayo. Kaibigan mo si Bai Dahu, yung tungkol sa pekeng kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa iyong mga magulang? Anong nangyari? Hindi ito peke. Totoo po ito. Talaga pong kinidnap niya ako. May dala po siyang barel at gusto niya po talaga akong patayin. Paano magiging peke yan? Tignan mo nga ang kapatid ko. Pinagbuhatan siya ng kamay. Sigurado po akong pinilit siya ni Bai Dahu. Ano sa tingin mo, Xiaoyu? Oo. Siya po nagpwersa sa akin. Siya po nagpilit sa akin na linlangin si ate. Kung hindi, papatayin niya ako. Huwag niyo po siyang palampasin. Ngayon, ang kaya ko lang ay pagbintang lahat ng kasalanan kay Baifeng. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Kahit na hindi tunay ang dala niyang baril, pero sa kanyang mga intensyon, may mga pagkakaroon siya ng tendency na pumatay. Hindi bababa sa walang katapusang parusa. Officer Su, pasensya na. At salamat muli. Ito'y bahagi ng aking tungkulin. Walang mayroon pa po akong ibang kailangan gawin, kaya mauna muna ako. Sige po. Bagamat delikado ang pangyayaring ito, nagawa pa rin nating mawaksi ang isang bomba sa ating paligid. Paumanhin. Lahat ng ito dahil sa akin. Ayos lang anak. Tulad ng sinabi ko, hindi ka nagkulang. Pati kami natuto mula sa karanasang ito. Hindi bale. Ikaw rin naman ay biktima. At saka, mga anak, paano't bigla kayo naging close? Talaga nga, pamilya pa rin pinakamalakas. Asawa ko, mukhang may epekto nga ang ating mga ginagawa. Magandang balita. Okay lang ba kayo? Wala namang masama. Si Xiaoyu lang ang medyo nasaktan. Ate, masakit ang mukha ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Sige, sasama ko sa ospital. Ano ito? Ano nga mo ito? Ate, si Xiaoyu, siya po ay umuwi sa pantalon kanina. Ano? Umuwi sa pantalon? Ate, ako po... Huwag ka muna lumapit. Xiao, may sakit ka ba?
sumama ka sa akin. Ang pinakamalaking kasamahan ni Linyo ay natanggal na. Pwede ko bang sabihin na wala nang problema? May sakit ka. Kailangan mo ng gamutan. Ha? Pa, ma, sama ko si Asho sa ospital. Kayo na lang po muna kay Xiaoyu. Maghihintay lang kami. Tara na, alis na tayo. Ate, hindi pa po ako nakakasakay. Ah, Xiaoyu, wala nang lugar sa sasakyan. Mag-taxi ka na lang. Pwede naman akong sumiksik. Ate! 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 Ate, wala naman akong sakit. Si Xiaoyu ay may sakit, pero hindi ganun kalala. Wala kang physical na sintomas. Pero sa isip mo, ikaw ay apektado. Kailangan mo na ng agarang tulong. Kung hindi, baka lalong lumala. Wala naman akong problema sa pag-iisip. Kung walang problema, magpa-check up ka na lang. Wala namang masama. Oh siya, sige. Hindi ba tapos na si Baifeng? Sino na naman itong gustong manakit kay ate? Lumalala na ang sakit ni Asha. Kailangan niya magpagamot. Ate, may sumusunod sa atin. Asha, relax ka lang. Safe ka na ngayon. Wala nang gustong manakit sa atin. Ate, totoo po ang sinasabi ko. Kung hindi po kayo naniniwala, subukan niyo magpatulin. Susubukan niya tayong habulin. Sige, bibilisan ko. Totoo nga, sumusunod siya. Anong gagawin natin ngayon? Ate, diretso lang tayo. Gusto kong makita kung sino talaga yan. Nako, gamit na gamit ko ang kakayahan ko ngayon. Halos wala na akong lakas. Ashaw, ayos ka lang ba? Sa ngayon, oo. Pero mamaya, ewan ko na. Ate, makinig ka. Kumaliwa ka sa unahan. Sige. Kung gusto mo talagang sumunod, edi dadalhin kita sa espesyal na lugar. Miss. Sundan mo. Ashaw, hindi na tayo makalusot. Dito na lang tayo huminto. Ashaw, anong gagawin natin ngayon? Ate, pahiram ng damit mo. Ha? Ate, mukha na ba akong isang albularyo? Ano? Albularyo? Kung sino ka man dyan, humanda ka. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Miss, huminto na sila. Bumaba na tayo. Miss, Tagalin family sila. Sigurado ka ba rito? Ano kung tagalin sila? Kasalanan nila, ayaw kasi bita sa akin ng lupa. At saka, tutos din yan ng mga len mismo. Wanwan, ano nangyayari sa'yo? Kasalanan tulatin din siya dahil sa superpower niya. Superpower? Wanwan, mukhang nabaliw ka na. Dahil sa kapatid mo, wala namang superpower sa totoong buhay. Ang totoong meron ay sinaunang kaalaman. Pinagkalog to na isang tunay na maestro. 1,000,000 ang binahid ko para makuha to. 1,000,000? Tapos papel lang pala? Hindi lang ito basta papel. Yan ay pangbaklas ng malas at pangunta sa masama. At higit pa dyan, hindi lang ito papel. Ito rin ay may lokasyon na isang sagradong lupa sa labas ng syudad. Tama na. Nakakapagod na. Yung kapatid mong demonyeto, ginangganyan ka pa? Meshi, pwede bang dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo? Bakit puro masasamang sinasabi mo? Ha? Anong masasama? Wala. Kalma lang. Ikaw at ang kapatid ko. Pareho kayong magaling manggulo. Siya pa ang may lakas loob na pahirapan ka? Sawang-sawa na ako. Katapusan ko na. Ngayong gabi, babawi ako para kay Wanwan.
Ito ang lupain na binili ko sa 10,000 lang. At sa loob ng 3 minuto, babagsakan to ng matinding kulog at kidlat. Gusto niyo akong saktan? Eh di ito ang magiging hukay ninyo. Parang familiar tong lugar na to ito yata yung sinabi ng maestro ng Sagradong Lupa. Ang lakas ng loob mong dalhin ako sa lugar na to. Tingnan natin. Kung di kita panda rin sa takot, ulitin kang ipasa ang lupain ito sa akin. Xiao, ayos ka lang ba? Ate, huwag kang mag-alala. Nasa plano ko ang lahat. Mamaya, gamit ang bagyo, magpapanggap akong tunay na albularyo. Matatakot sila at uuwi agad. Ate, pumasok ka na sa kotse. Tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag kang bababa. Pero may bagyo. Relax lang. Nasa akin yung bracelet mo. Yung pangkalma, wala to sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ha? Ako ang pinakadelikadong taong makakatapat mo. Ha? Hoy, ginagaya mo ba ako? Natatakot ka na, ano? Alam ko lahat ng nasa isip mo. Kaya tandaan mo, ako ang Thunder Master ng Lungshan. Dalubhasa sa lahat ng klase ng mahika. At itong pagbasa ng isip, basic lang yan. Kung tatapangan mo ako, kaya tandaan mo, gagamitin ko ang kapangyarihan ng kidlat para durugin ka. Master of Thunder, ha? Akala mo ba hindi kita kilala? Alam ko kung sino ka. Len Xiao. Ha? Kilala mo ako? Oo naman. Hindi lang kita kilala. Alam ko rin ang sekreto mo. Na ang totoo, wala ka namang alam sa mahika. Hindi yan man reading. Kung hindi isang klase ng superpower. Sino ka? Sino ka? Ang lalaking ito, mukhang tulad ni Wanwan, naniniwala rin siya na may kapangyarihan ako. Interesting. Sige nga, laro pa tayo. Ako ang tunay na Thunder Master ng Longshan. Humanda ka na. Ano? Hoy bata, kilalanin mo ako. Alam kung bakit kita hinahanap. Dahil ikaw ang bumili ng lupain na ito. Gusto mo lang pala ang lupain na ito. Hindi dahil gusto ko, kung dahil ang lupang yan, delikado at malas. Sa ilalim niyan, nagkakul ang maraming demonyo at tanging ang sekta namin ang kayang magontrol. Mga demonyo? Alam mo ba talaga kung anong nasa ilalim niyan? Ano ang meron dyan? Kung kuripot ka't ayaw gumastos, sige na nga, pabayaran ko ng 10 million. Sold na yan. Ikaw pala yung gustong bumili ng lupa ko. Naku patay, nadulas ako. Ayoko ibenta sa'yo, kaya kukunin mo na lang. Tama na ang palabas mo. Nagpapangap ka pang master dyan. Di ka ba natatakot sa Thunder Magic ko? Nako, ano tong balak mo? Thunderlord! Electric Lady! Bumaba na kayo agad! Sa ngalan ni Master Laozi! Bilis! Utos ng langit! Ito nga ang tunay na Thunder Spell? Ito nga ang tunay na Thunder Spell? Ngayon mo lang nalaman? Huli na! Ikaw nga! Ito ang pinakamatalik kong bestie. Len Xiao, ay mali. Maestro Lin, ako si Xu Xiao yan. 20 anyos na po ako at... Ay tama na yan! Wala nang oras! Maestro Lin, please lang. 10 taon ako nag-aaral ng magic arts. Matalino ako at hardworking pa. Pwede ba kita maging master? Gusto kong matutunan ang Thunder Magic. Kung di ka umalis, tatamaan ka ng kidlat! Tumaba ka! Buti na lang at mabilis akong tumakbo. Kung hindi, mapiprito ka dun. Master, ang lupit ng Thunder Magic mo. Una, hindi mo ako master. Pangalawa, walang magic dyan. Natural lang yun, kulog lang yun. Weather lang, girl. Master, promise, secret lang natin to. Hindi ko ipapaalam ang totoong identity. Lalo na ang relasyon natin. Xiao, ayos ka lang ba? Ate Baishuan. Xiao yan? Ikaw pala to? Bakit mo kami sinusundan? Si Wanwan kasi nagsabi... Ay, sekreto lang pala. Nandito ko para ipagiganti si Wanwan. Alam kong magagalit si Master. Kasi si Wanwan, sabi niya sa akin na ipapakilala niya ko sa kapatid niya. Miss, huwag kang matakot. Nandito na kami. Bakit kayo nandito? Bitawan yung baril ninyo. Bitawan niyo na. Miss, di ba sabi mo kanina, gusto mong turuan ng leksyon si Lin Xiao? Hoy, huwag kang imbento. Kailan ko sinabi yun? Kasasabi mo lang. Tahimik. Oo nga. Misunderstanding lang to. Ate Baishuan. Len Xiao, magkita na lang tayo ulit. Tayong dalawa, official na ha? Huwag ka nang aatras. Ha? Official saan? Yung ginawa mo sa akin, yung kanina, nakalimutan mo na? Basta wala akong pake. Basta ako, habang buhay na kitang susundan. Xiao, ang bilis ng mga kabataan ngayon na. May karelasyon agad? Ganun nga po ang nangyari.
May mga taong sumusunod sa inyo? Galing sila sa Shukla ng South City? Si Shu Xiaoyan? Pero misunderstanding lang pala? Si Xiao, iniligtas siya sa gitna ng thunderstorm? Tapos ang ending, gusto niya magpakasal? Nagiging lola na ako? Teka lang ma. Kakadefine pa lang nila ng relasyon. Wala pa sa baby stage niyan. Ate, tapos ka na ba magkwento? Malapit na. Okay. Kasi sa totoo lang, kami ni Xiaoyan, hindi kami yung iniisip nyo. Ay, mali. Wala talaga kaming relasyon. Objection. Nang hinawakan mo ang kamay ko, doon ko nalaman na ikaw ang destiny ko habang buhay. Ang payag ni Xiaoyan ay malinaw. Na si Lin Xiao ay may special relationship sa kanya. Hindi ba? Sang-ayon ako! Lin Xiao, may ebidensya na. Tatanggihan mo pa ba? Anong tatanggihan ko? Xiao, alam ko estudyante ka pa. Pero adult ka na. Kung gusto mong umibig, suportado ka ni Mama. Xiao, huwag kang mag-alala. Kung gusto mong hingin ng kamay niya sa Chu family, kahit anong dowry ang hiling nila, sagot na ni Papa. Xiao, alam naming mabilis ang pangyayari. Pero pag destiny na yan, wala ka nang magagawa. Uy, isa pang kasal. Ilan bang mesa kakailanganin natin? Nako, mesa lang ba? Aboy, ang mahalaga ang venue. Feeling ko dapat sa tabing dagat. Mas romantic. Yes, beach wedding. Teka! Stop! Sige na nga, aaminin ko na. Hindi yan ang relasyon namin. Kami ay mag-master at apprentice lang. Gusto niya akong gawing guro. Siya? Gusto kang gawing guro? Anong matutunan niya sa'yo? Sa tingin mo, anong habol niya sa'yo? Ako ay isang Taoist master mula sa Dragon Tiger Mountain. Naniniwala ba kayo? Snow wedding kaya? Sige, kayo mag-design. Kami ng tatay mo. Kami bahala sa mga bisita. Oo, tama. Mahalaga yung mga guest list. Si Tito Wang, remember? Ang dami yan na itulong sa atin. Correct. Dapat imbitado siya. Oo, huwag palampasin. Kahit isa, dapat present. Oo, dapat sila lahat may dala. Pero teka, parang may kulang pa rin. Kayo, may napasin mo kayong kulang? Tama nga, parang may mali. Alam ko na. Tayo kasi, hindi na natin narinig ang tunay na saloobin ni Xiao. Ibig sabihin, gumaling na ang sakit ni Xiao? Baka nga, iyan ang power of love. Matagal ko nang di nararamdaman yung pag-ibig na yan. Okay. Yun pala ang kulang. Hanggang saan pa ba ang lalakarin ko? Ma, Pa, dito na ako. Xiaoyu, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Kasi kaninang umaga lang ako nakauwi. May time pa ba ako magpahinga? Back to school na ngayon. Ayusin mong sarili mo. Tingnan mo tong mukha ni Xiaoyu. May sugat pa, oh. Baka naman pwedeng magpahinga muna bago pumasok. Hindi pwede. Nung nakaraang semester pa lang, puro absences na. Ngayon pa lang, may excuse na naman. Baka di siya makapagtapos niyan. Tapos sa mga mata ng iba, ang Lin family, parang walang pinag-aralan, na yumayaman lang. Eh ano naman ngayon kung ganon? Kung kaya nila, edi sana sila rin yumaman. Mahal ko, hindi naman ganun kasimple. Ang Lin family, kasama sa 4 na pamilya na makapangyarihan. Pero dahil kulang tayo sa pundasyon, palagi tayong kinukot siya ng iba. Eh di ba yung anak ng Shu family? Siya yung naghabol sa anak natin? Ano? Xiaoyu, huwag ka masyadong ma-excite. Si Xiaoyan at si Xiao ay sila na. Hindi naman kami. Xiao, ikaw ngayon, malaking karangalan ito sa ating pamilya. Maging masaya lang kayo. Para magkasundo kayo, gusto namin kausapin ng Chu family para magpakasal kayo. Dapat mas pagtuunan natin ang pansin. Huwag mong gawin ito dahil napilitan ka lang. Dapat. Xiaoyu, hindi ba tinuro ko na sa inyo na huwag mag-isip ng masama tungkol sa iba? Kailangan mong pumasok ngayon. Kuha mo. Ako... Paano nangyari ito? Ano namang kinalaman ni Chu Xiaoyan? Bakit naman siya mai-inlove sa kuya ko? Pa, narinig ko na si Mr. Chu ay napaka-stricto. Si kuya, makukuha kaya niya ang loob niya? Oo, tama. Paano ko gagawin to? Nakalimutan ko si Mr. Chu. Kuya, nakita ko ang impormasyon mo. Nakapasa ka nga sa college entrance examination, pero hindi ka man lang pumasok. Parang katulad ni Baifeng.
Sige, sa college life ko, manggulo ka para hindi naman masyadong boring. Bumalik ang sakit ni Ashaw? Ashaw, huwag kang mag-alala. Sa pamilya natin, di nasusukat ang edukasyon. Ma! Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ano pala sinabi ko? Ashaw, napansin ko mahilig ka sa investing. Kung gusto mo, pwede kang matuto ng investing sa akin. Kung ayaw mo matuto mula kay Papa, pwede ka rin sumama sa akin para maturuan kita sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kung interesado ka rin sa medisina, matuturuan kita. Ma, pumasok naman talaga ako sa college. Ano? Kahit siguro college entrance examination hindi mo mapasahan, kuya. O kung meron man, siguro walang kwentang university. Xiaoyu, dahil sinabi mo, siguro mataas yung score mo sa entrance exam ng college. Sa university ni Xiaoyu, sa Muhua University, nagbigay lang ako ng 2 laboratories para makapasok lang siya. Kung gusto mong makapasok sa Muhua University, hindi na kailangan. Estudyante na ako ng Muhua University. Muhua University? Student ID ni Ashaw. Kurso ng Nuclear Physics. Imposible. Yung ID na yan, baka peke yan. Tignan mo nang mabuti. Huwag kang magpalin lang sa kanya. Xiaoyu! Hindi mo tinuro ko na sa'yo? Na huwag mag-isip ng masama tungkol sa iba? Ma, nag-aalala lang ako. Nag-aalala ko na baka maloko si kuya sa labas. Kung totoo man o hindi, dapat malinaw na sa inyo, hindi ba? Patingin nga, tingnan ko. Eto, student ID. Tama nga. Estudyante talaga si Asha ng MOA University. Asha, ang kurso ng Nuclear Physics ay ang pinaka-prestiyosong kurso sa MOA. Tanging mga top student lang makakapasok. Paano ka nakapasok? Ito ay pambansang lihim. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pangbansang lihim? Ang mga mandaraya ngayon, ganyan na kalaki ang mga tapang nila. Pati pambansang lihim, pinapalabas pa. Tama na! Ashaw, mag-aral ka ng mabuti, ha? Pagkatapos mo mag-aral, balak mo bang bumalik at pamahalaan ang negosyo ng pamilya natin? O gagamitin mo ang kakayahan mo para maglingkod sa bansa? Suportado ka namin ano man ang gusto mong gawin. Opo, naiintindihan ko. Ashaw, ang saya ko. Estudyante ka rin pala ng MOA. Kailangan kong ipala ang magandang balitang ito kay Xiaoyan. Sabihin sa kanya. Estudyante rin siya ng MOA. Hindi mo ba alam? Ginoo, ang miss ay... Ito ang batang Lin na nagligtas sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, makakalimutan din niya. Pero... yan. Saan ka pupunta? Pa, pupunta ako sa school. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng magka-love life si Yan. At lalong-lalo na sa pamilyang Lin. Yan. Naalala ko. Bukas pa mag-uumpisa ang klase, di ba? Hindi ngayon? Oo, bukas pa mag-uumpisa ang 4th year. Pero, ang second year, ngayon na mag-uumpisa. Second year? Oo, kakaalam ko lang, si Len siya pala estudyante ng second year sa school namin. Noong una, sayang, sobrang dami ng oras na nawala ko. Dapat ay pahalagan ko ang bawat pagkakataon na makatagpo sa kanya. Bakit hindi ko to naisip? Itong batang ito, estudyante pala ng Muhua. Ginoo, si Lin Xiao ay tinanggap ng Muhua sa pamamagitan ng espesyal na imbitasyon. Anong espesyal na imbitasyon? Dahil ba ito sa pera ni Lin Xingshan? Si Lin Yu ay ganun din. Sa pamilya ng Lin, maliban sa 3 anak na babae, lahat ng anak na lang lalaki. Si Lin Xiao, hindi siya pumasok sa Muhua sa pamamagitan ng pamilya Lin. Sumali siya sa Muhua dahil sa isang pangnasyonal na proyekto na pananaliksik. Anong proyekto? Hindi ito matuklasan. Isang 3 years na espesyal na sekreto. Isang espesyal na sekreto? Ang mga taong makakasali sa ganitong klaseng proyekto, bihirang makikita sa bansa. Bata pa siya. Malaki ang kanyang kinabukasan. Si Lin Qinshan, isang bagong yaman. Bakit siya may ganitong anak? Panginoon, tungkol kay Miss, kailangan kong pumunta sa Muhua. Kailangan kong makita ang batang ito. Zhao Xiao, sa tingin mo ba makikita ko kay Linyo? Hindi ikaw ang type niya. Sa totoo lang malabo. Pero dahil sa iyong espesyal na katayuan, isa kang ex-girlfriend ni Lin Xiao. Narinig mo na ba ang kasabihang walang tatalo sa sarap ng dumplings at walang tatalo sa saya ng asawa ng iba? Nagkakainis?
Seryoso, Zhao Xiao. Alam mo ba na kapag ginawa ko ito, talaga namang magagalit si Lin Xiao sa akin. Kailangan ko yung protection. Si Lin Xiao. Isang wild dog na nawala sa pamilya Lin sa loob ng maraming taon. Paano siya makikihalubilo kay Lin Yu na pinalaki ng pamilya ng higit 10 taon? At saka, si Lin Yu ay kasalukuyang iniibig na ni Chiu Xiaoyan. Ngayon, siya ay nasa rurok ng tagumpay. Kung magiging kasintahan ka niya ay maaari ka rin maging isang higante sa huli. Sino yan? Sumakay lang ng taxi at dumating sa MOA? Wala talagang hiya. Lin Yu? Lin Xiong, bakit di mo dala ang sasakyan mo ngayon? At saka, anong nangyari sa mukha mo? Anong nangyayari? Ang sasakyan ko ay kinuha na ni Lin Xiao, kaya hindi ko na ito nagamit. Nakipagkarera kasi ako at nabangga. Yung sasakyan, inaayos pa. Ganun ba? Zhao Xiao, sino ba ito? Ito ang pinakamatalik kong kaibigan, si Lin Yu, anak ng pamilya Lin. Ikaw pala, si Lin Yu. Paano? Kilala mo ba ako? Si Lin Xiao, kumusta? Ako si Lu Shu'er, classmate ni Lin Xiao. Si Lin Xiao? Teka lang. Zhao, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't alam mo kung anong relasyon ko kay Lin Xiao? Lin Yu, syempre alam ko. Kayo ni Lin Xiao ay parang apoy at tubig. Hindi magkasundo. Bakit kasama mo ang classmate niyang babae? Hindi siya sa akin. Siyang irerekomenda ko sa'yo. Sa akin? Oo, siyang ex-girlfriend ni Lin Xiao. Sa huli, iniwan niya si Lin Xiao. Ex-girlfriend? Interesado ka ba? Galing mo naiintindihan mo na ako. Alam mo bang nahirapan pa ako para mahanap lang siya? Sana ma-appreciate mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko na gusto mo ang ate ko. Bibigyan kita ng ilang pagkakataon. Ang kaligayahan ko sa buong buhay ko, nakasalalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Teka, kapag nilaro mo ang babaeng to, mag-ingat ka. Baka makita kayo ng pamilya Chiu. Pamilya Chiu? Kanina sa group chat, sinabi ko na si Chiu Xiaoyan ay may gusto sa akin. Akala nila totoo? Siyempre. Miss Liu, sure, tama ba? Ako si Lin Yu. Masaya akong nakilala ka. Masaya rin akong makikilala ka, Lin Xiao. Pasensya na, Lin Xiao. Wala lang yun. Lin Xiao. Yung babaeng hindi mo makuha. Ngayon ay ako ang tinatanggap. Ngayon, hawak ko ng kahinaan ni Lin Yu. Ihintayin ko na lang na makuha ko si Lin Wanwan. Kapag nangyari yon, ang pamilya Lin ay magiging akin. Ang laban sa loob ng pamilya Lin at mga tagapagmana ng pamilya Chiu at lahat ay babae. Pero kaming pamilya Zhao, sigurado akong magiging mangunguna sa 4 na pamilya. Wow! Ang ganda ng sasakyan! Ang sasakyang ito, parang kilala ko. Lin Xiong, ang sasakyan mo at ang sasakyang yon ay magkapareho. Lin Xiao? Xiao Yu? Ang bilis mo namang dumating. Tignan mo na nga. Mas mabilis pang mag-taxi kaysa mag-drive dito. Lin Xiong, di ba't ito ang sasakyan mo? Hindi ba't sinabi mo gusto lang ni Kuya na mag-drive sa sasakyan ko, kaya pinahiram ko na lang ang sasakyan? Talaga naman si Lenny sobrang generous. Milyon-milyong halaga ng luxury car. By the way, Kuya, ipapakilala ko siya sa'yo. Siya si Lu Shu'er. Narinig ko na kaklase mo siya. Kilala mo ba siya? Kilala. Oo naman, kilala ko siya. At hindi lang yan, pati siya yung napakilala sa'yo sa kanya. Ikaw pala ay si Zhao Jia. Zhao Feiyu? Alam ko nakilala mo ako. Xiaoga, ako ang matalik na kaibigan ni Lin Yu. Sana ay maganda din ang maging samahan natin. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong tutulungan kita, pati na sa mga susunod pa. Kayo pala ni Lin Yu may gawa ng paratang sa akin at sa ate ko na nag-fake kami ng academic records. Kaya kami nagkagulo at nawala ng respeto. Talaga namang tulad ng mga sinasabi. Magkapareho mga tao. Kuya, okay ka lang ba sa second-hand car ko? Mabilis ba? Ay hindi. Mas mabilis pa yata mag-taxi. Bukas, ibebenta ko na lang siya. Sabay na lang tayo mag-taxi. Lin Xiao, si Lenny ang nabigyan ng gift para sa'yo. At gano'n na lang, ibebenta mo na. Hindi mo ba nakikita ang halaga ng gift na ito, Xiaoga? Kung kailangan mo ng pera, pwede kang manghiram sa akin. Kailangan ko lang ng konting interest. Oo nga kuya, yung sasakyan na yan, regalo pa yan ng mga magulang ko. Tapos ikaw?
ibibenta mo lang agad? Hindi yata tama yan. Ito, ang kotse ay parang tao lang. Kapag sira na, kailangan ng palitan. Kung hindi, ikaw mapapalagay sa alanganin. Pero kung mahilig ka naman mag-collect ng basura, edi wag mo na lang pansinin. Sinong tinatawag mong basura? Hindi ikaw ang tinutukoy ko ha. Ang tinutukoy ko, lahat ng nakatayo dito, sila lahat ay basura. Ay nako, pwede bang magmaneho ka ng mabilis? Pakasilensya na sa school na. Miss, tumatakbo na akong mabilis ha. Pag pinabilis ko pa, baka maglipad na tayo. Dahil ikaw na kasi nagpapaantala. Kung hindi, nasa school na ako ngayon. Talagang nakakalimutan ang pagkakaibigan. Kung hindi lang kita sinamahan para pumunta at makita ang nililigawan mo. Anong klaseng relasyon meron kayo? Hindi kami close. Kayo, anong relasyon nyo? Kami ay